Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Po, Father. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Nung tayo po ay nilikha ng Diyos, tayo po ay nilikha niyang kanyang kawangis. At tandaan po natin mga kapatid, na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay maganda at mabuti. Kaya nga nangangahulugan na ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan. Naniniwala po ba kayo doon? Pwede niyo po bang sabihin sa sarili ninyo, mabuti ako? Parang ayaw nung iba. Na parang mas gustong sabihin, masama ako. Ano? Pero alam natin na tayong lahat ay may taglay na kabutihan dahil tayo po ay nilikha ng Diyos. Pero tandaan din natin mga kapatid, na kahit na tayo ay may taglay na kabutihan, may mga pagkakataon na tayo ay nagiging makasalanan. May mga pagkakataon na tayo ay may panghihina sa buhay. May mga pagkakataon na tayo ay nadadapa sa buhay. Dahil kung tutuusin, kahit may taglay tayong kabutihan, alam natin na tayo ay hindi perpekto. Kahit tayo ay may taglay na kabutihan, alam natin na tayo din ay may taglay na kahinaan. Pero kung tayo po ay isa sa isip natin ng bagay na tayo ay nilikha ng mabuti, dapat ito ay pangatawanan natin. Bakit? Dahil may mga pagkakataon minsan na kapag tayo ay nagkakasala, pinapakatawanan din natin yung pagkakasala. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Nagkasala ka. At ano ang madalas nating rason kapag tayo ay nagkasala? Tao lang. Tao lang ako. May kahinaan ako. Pero pwede ba natin baliktarin yung ganung pag-uunawa? Na tayo ay hindi tao lang, kundi tayo ay tao na nilikha ng Diyos. Tayo ay tao na kawangis ng Diyos. Na tayo ay tao na may taglay na kabutihan at nangangahulugan na sa buhay na ito may pagsusumikap hindi upang magkasala, kundi nagsusumikap upang pangatawanan na tayo ay mabuti at maganda dahil tayo ay nilikha ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nagkasala, kung ikaw ay nadapa, sabihin mo tao ka. At kapag ikaw ay tao, nangangahulugan na ikaw ay nagsusumikap magpakabuti dahil ikaw, tayong lahat, ay nilikhang kawangis ng Diyos. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagdinilay sa araw na ito? Mapapansin po natin sa huling pangungusap ng ating pong unang pagbasang napakinggan mula sa sulat ni Apostol Santiago, sabi niya, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala.
Sa madaling salita, mga kapatid, tayong lahat ay tinatawag magpakabuti. Pero maraming mga pagkakataon sa buhay natin, ganito din naman ang ating mga linyahan. Wala naman akong ginagawang masama. Pero ang tanong, wala kang ginagawang masama, pero meron ka bang ginagawang mabuti? Kaya mga kapatid, sa araw na ito, yan po ang panawagan sa ating lahat, na ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos. At sa paglikha sa atin ng Diyos, tayo ay nilikha niyang mabuti. At kung tayong nilikha ng Diyos na mabuti, pangatawan na natin yon. Dahil ang Diyos, hindi niya nilikha ang taong maging makasalanan. Bagkos ang nilikha ng Diyos ay taong nagsusumikap magpakabuti. Nagsusumikap na maging tunay na kawangis ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ipatuloy nating ipanalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Panginoon, tulungan niyo po kaming maging kagaya ninyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, tunay nawa po na kayo ay maging kawangis namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Amen.